Vibes, Personover Voice. Matapos ko maligo, napasukan kong mahimbing nang natutulog ang mahal ko. Kinuha ko ang kumot at kinumutan si Mabel hanggang sa dibdib at pagkatapos ay umupo ako sa gilid ng kama at pinagmasdan siya. Nakasuot na naman ng hapit na short si Mabel. Masakit ito sa aking mga mata pero sinarili ko na lang ang tungkol dito dahil nandito lang naman kami sa silid. Maraming tao dito sa bahay ni Sheila pero nagpipigil akong huwag magreklamo at sabihin na magpalit siya ng jogger na nakita ko sa loob ng dala niyang maleta dahil baka biglang sumama ang loob niya sa akin kapag ginawa ko iyon. Ang totoo ay naaalibadbaran ako sa baba kanina, lalo na kapag nahuhuli kong nakatingin si Dylan sa kanya habang kumakain kami. Kahit alam ng gagong iyon, nakasama ako ni Mabel at katabi pa niya ay walang pakundangan kung titigan niya ang babaeng mahal ko. Gustuhin ko mang sabihin na wag na siyang magsuot ng ganitong damit dito ay nagpipigil ako dahil wala pa akong karapatan. Kung bakit ba naman kasi napakahilig niya sa maikling shorts. Halos lahat ng damit na dala ni Mabel ay ganyan. Nang tingnan ko kanina habang naghahanap ako ng susuotin niya matapos mabasa ang dalang pampalit niya sa banyo. Lihim ako napamura kanina nang makitang lumabas siya na nakamaong shorts lang mula sa banyo. Hindi naman talaga ito maikli pero dahil long-legged siya, kitang-kita ang magandang kurba ng kanyang katawan. Kapag laging ganito, alam kong hindi magtatagal ay baka mapaaway ako. Dahil lihim na nagngingit-ngit ang aking kalooban nang makitang maraming mga mata ang nakasunod sa amin kanina nang dumaan kami sa sala. Nagiging possessive ako pagdating kay Mabel. Kung pwede sana na dito na lang kami sa loob ng silid na ito para wala nang ibang nakakakita sa kanya, ay ginawa ko na. Malaya akong pinagmamasdan ng bawat detalye ng magandang mukha ng babaeng matagal ko nang minamahal. Ang akala ko ay hindi ko na siya makikita pa at hindi na magkakaroon ng pagkakataon na makilala niya ako. Masayang-masaya ako nakasama ko ngayon si Mabel. It's surprising na dumating ang pagkakataong ito na posible palang matulog kami sa isang silid na magkatabi pa. Hindi ko inaasahang mangyayari ito. Ang plano ko lang ay puntahan ng kaibigan ko pero heto kami magkasama sa isang silid. Malaya ko siyang nakakasama at hindi ito questionable kahit kanino. Lumipas ang oras at isang katok ang narinig ko. Nabungaran ko ang nakangiting si Sheila nang buksan ko ang pintuan. Ay, tulog pa bang girlfriend mo? Agad na tanong ng kaibigan ni Mabel sa akin. Oo, mahimbing ang tulog niya. Sagot ko sabay turo sa natutulog na si Mabel. Patakaw talagang matulog ang babaeng yan. Pwede bang gisingin mo ng girlfriend mo? Baka sabi na nandyan na sa baba ang damit niya at kailangan masukat na. Para kung kailangan ng adjustment ay magawa ng maaga. Paliwanag ni Sheila bago nagpaalam sa akin na bababa na. Nilapitan ko si Mabel sa kama para gisingin siya. Mahimbing pa rin siyang natutulog at bahagyang naghihilig pa. Napangiti na lamang ako habang pinagmamasdan siya. Ang sarap sa pakiramdam na naririnig kong may tumawag sa kanya na girlfriend ko. Soon, mangyayari iyon dahil sisiguraduhin ko na magiging isa siyang Mrs. Dave Mondragon. Mabel, mahinang tawag ko sa kanya. Bagya ko siyang tinapik-tapik sa braso at marahang niyog-yog para gisingin. Tanging mahinang ungo lang ang narinig ko habang nakapikit si Mabel. Nasa baba na daw ang damit mo at kailangan mo na isuot. Sabi ni Sheila para makita kung kailangan pa ng adjustment. Paliwanag ko habang humihikab pa ang kaharap ko. Okay. Naantok na sagot ni Mabel. Tinanggal niya ang kumot at kinuha ang tsinala sa ilalim ng kama. Natampal ko ang noo ko nang makitang nakasuot nga pala ng shorts si Mabel. Ayaw mo bang magpalit ng damit bago bumaba? Hindi makatiis na tanong ko. Bakit? Inaantok na tanong ni Mabel sa akin. Maikli kasi ang short mo. Maraming tao sa sala kanina pagbaba ko. Baka lang hindi ka maging komportable sa baba mamaya. Paalala ko. Ganun ba? Tanong ni Mabel, kaya tumango agad ako. Tumalikod siya sa akin at lumapit sa dala niyang maleta sa sulok para kumuha ng damit. Sige, sa labas muna ako para makapagbihis ka. Natutuwang paalam ko. Ang sweet naman ng mahal ko at masunurin pala. Hindi man lang nagtanong o nagreklamo si Mabel nang sabihin kong magpalit siya ng damit. Natuwa naman ako na lumabas, siya na nakasuot ng joggers. Finally, satisfied na ako. Hinawakan ko ang kamay niya at sabay kaming bumaba. As expected, marami nang tao dito sa baba ang nadat na namin. Ate, pakibigay po sa kanya ang damit na may pangalang Mabel. Agad na sabi ni Sheila sa babaeng kasama at nag-aayos ng mga gown. Pumasok sa isang silid ang babae, kasunod si Mabel, at hindi nagtagal ay lumabas din makalipas ang ilang minuto. Narinig kong okay na ang mga damit at pinal na ang lahat at nag-uusap-usap ang mga ito na pupunta sa simbahan ng 4:00 ng hapon.
10:00 pa lang ng umaga kaya mahaba pa ang oras. Naisip kong magpaalam kay Sheila na isasama ko saglit ang kaibigan niya para puntahan si Arthur sa bahay at sinabing kukunin ko ang sasakyang hiniram ko. Nagulat si Sheila nang malaman niya na may kakilala pala ako sa kalapit na barangay nila dito sa Cagayan. Pero hindi na siya nagtanong nang sabihin kong aalis muna ako at isasama ko si Mabel. Nagpahatid na kami sa tricycle na kakilala ni Sheila. Mabuti na ang ganito dahil hindi akalain ng sino man na sundalo ako. Well, pabor ito sa akin dahil mukha lang kaming magkasintahan ni Mabel na nagbakasyon dito sa Gataran para dumalo sa kasal ng kanyang kaibigan. Halos kalahating oras din na lumipas nang makarating kami sa bahay ni Arthur. Ang magaling kong kaibigan ay naghihintay na sa veranda kahit nakabanda pa ang mga binti niya. Aware si Arthur na hindi alam ni Mabel ang tungkol sa totoong trabaho ko at nakiusap ako sa kanya na huwag niyang babanggitin ang kahit na anong tungkol dito sa harap ng mahal ko. Sumang-ayon naman ang kaibigan ko at tinayaan na ako ang magsabi kay Mabel tungkol dito sa tamang panahon. Welcome dito sa bahay namin. Dave, talagang mahal na mahal mo ako. Layo ng Maynila para dalawin mo lang ako dito sa amin. Madramang sabi ni Art. Nakatanggap tuloy siya ng mahinang suntok mula sa akin na tumama sa kanyang balikat. Aray! Nananakit ka na ngayon. Bakit? Pinagpalit mo na ako? Palibasa may chicks ka ng kasama? Nakangawing sabi pa ng loko. Wala talagang kadala-dala ang isang ito. Kung hindi ko pa alam ay palalabasin itong bakla ang isa sa amin kay Mabel kaya bago pa magkalat si Art ay palihim na tinapunan ko na siya ng masamang tingin. Mahirap na baka maniwala pa si Mabel at masira ang magandang nasimulan ko dahil sa kalokohan niya. Talagang tatamaan siya sa akin oras na mangyari iyon kaya palihim kong binigyan si Arthur ng babala na agad namang nakuha ng loko at nilisian ako. Siya nga pala pare, si Mabel. Mabel, si Arthur, ang baliw na kaibigan dadalawin ko dito sa Cagayan. Formal na pakilala ko sa dalawa. Matapos magbatian ng dalawa at konting kwentuhan, niyaya kami ng mga magulang ni Art na magtanghalian sa kanila at pinagbigyan naman namin. Nauwi kami sa mahabang kwentuhan at kumustahan. 2:00 na nang magpaalam kami sa kaibigan ko. Matapos ibigay sa akin ni Art ang susi ng kanyang sasakyan, umalis na rin kami agad ni Mabel dahil konti lang ang natirang oras. Kailangan pa kasing pumunta ni Mabel sa simbahan, kaya maaga kaming nagpaalam para makapaghanda din siya. Ako naging driver ni Mabel at ng kaibigan niya. Natuwa naman si Sheila dahil hindi sila nag-commute, lalo na't dala din ni Dylan ang kotse niya. Finally, natapos din ang ilang ulit na pagpapractice ng mga abay na kasali sa entourage at nakauwi kami ng maaga. May oras pa para magpahinga dahil sa gabi ay magkakaroon daw ng sayawan. Ganito kasaya ang kasalan sa probinsya. Halos lahat ng kakilala at kapitbahay ay pupunta at nagtutulungan kapag may malaking handaan at okasyon. Gabi na at napakarami ng tao sa buong paligid. Napakalakas na rin ang tunog ng musika sa labas at handa na para sa sayawan. Nakabihis na rin si Mabel at tapos na siyang mag-ayos. Lalo siyang gumanda ng itali niya pataas ang mahabang buhok at nilagyan ng pulang headband na may maliit na kristal na batong palamuti. Nakasuot siya ng hapit na bestidang kulay puti na hanggang taas ng tuhod ang haba. May ginamit din siyang maliit at manipis na sentron sa bewang, kaya lumabas lalo ang magandang kurba ng kanyang katawan na madalas kong mapansin. Pinaresan niya ito ng pulang sapatos na may mataas na takong. Para siyang modelo ng damit at sapatos sa ayos niya. Kapansin-pansin ang mga matang nakatutok sa amin nang umupo kami sa upuang laan sa amin. Bukod tanging si Mabel lamang kasi ang nakasuot ng bestida. Karamihan sa mga babae na nandito sa sayawan ay nakasuot ng maong na pantalon at t-shirt. Nang tawagin ang ikakasal at mga abay na sumayaw, mabilis kong hinawakan ang kamay ni Mabel at tumayo upang sumahan siya sa gitna. Nang ipatong ni Mabel ang mga kamay sa balikat ko at tinawakan ko siya sa bewang, hindi ko mapigilang hapitin siyang palapit sa akin. Lalaki ako pero langhiya. Nakaramdam ako ng kilig lalo na nang lumapit ang mukha ni Mabel sa akin, kaya napatitig ako sa kanya. Dave, magpalit kaya ako ng damit pagkatapos nating sumayaw? Sabi ni Mabel, bahagyan niyang nilakasan ng tinig para marinig ko dahil malakas ang tunog ng musika. Bakit naman? Bagay sa'yo ang suot mo at ang ganda-ganda mo sa ayos mo ngayon. Walang pag-aalinlangan na sagot ko habang nakatitig sa mukha ng mahal ko. Pero kasi, tingnan mo ako lang nakadress, saka ako lang ganito ang suot. Tila nahihiya at nakakaramdam ng awkwardness sa paligid na paliwanag ni Mabel. Dalawa kayo ni Sheila. Kulay blue nga lang sa kanya. Don't worry, bagay talaga sa'yo ang suot mo.
Lalo na't kasama mo ko. Pareho tayong naka-formal attire. Nakangiting sagot ko para pagaanin ang kanyang loob. Kaya siguro tayo pinagtitinginan ng mga taga rito kasi nakikiagaw eksena pa tayo kina Sheila. Natatawa na sabi ni Mabel. Matapos ang unang kanta na isinayaw namin, umupo na kami. Saglit pa'y tinawag ang mga abay at ang partner naman nila ang sasayaw. Lumapit si Dylan sa amin, naglahad ng kamay at saka bumaling sa akin. Pahiram muna kay Mabel pare. Tumango ako bilang pagsang-ayon kahit na naiinis ako. Isipin ko pa lang na mahahawakan si Mabel na ibang lalaki ay nakakapag-init na ng dugo ko. Nakita ko ang mga tingin ni Dylan kay Mabel at kung ako lang ang masusunod, gusto ko nang matapos ang song number nila para bumalik sa tabi ko ang babaeng pinagmamasdan ko. Laking pasasalamat ko nang natapos silang sumayaw at naglakad palapit sa akin si Mabel. Kung pwede ko sana siyang bakuran para wala ibang makikipagsayaw sa kanya dito dahil gusto kong ako lang ang hahawak sa kanya ginawa ko na. Pero ayoko namang gawin iyon at maging makasarili dahil alam kong mahalaga sa kanya ang kasal ni Sheila. Gusto kong mag-enjoy din siya ngayong gabi lalo na't kasal ng kaibigan niya ay pinunta ni Mabel dito. Matapos ang ilang oras na pagsasayaw ay nagpaalam na kaming aakyat. Kailangan din kasi nilang matulog na dahil maaga silang gigising bukas. Bumalik kami sa silid na tinutuluyan namin ng magkasama. Napagkasunduan din namin na dito na lang muna kami mananatili. Isang bagay ang napansin ko sa babaeng kasama ko. Aloof si Mabel at ayaw niya sa maraming tao. Mas gusto niya mag-isa o kaya ay nasa loob lang ng kwarto. Malakas ang ingay sa labas at alam kong hindi rin kami makakatulog. Kaya heto, nakahiga kami at parehong dilat ang mga matang nakatitig sa kisame. Alam mo, Mabel, kapag hindi ka makatulog at gusto mo antukin, mabuting may kayakap ka. Mahinang sabi ko dahil kanina ko pa siya gustong yakapin. Naisip mo talaga yan ngayon sa sitwasyon natin, Dave? Mahinang sagot ni Mabel na para bang ayaw na may makarinig sa sagot niya. Oo naman, kailangan natin yan minsan. Sabi ko nang may ngiti sa mga labi. Gusto bang subukan natin? Nang hindi sumagot si Mabel, walang pagdadalawang isip na niyakap ko siya habang nakatalikod siya sa akin. Wala naman akong narinig na kahit na anong reklamo mula sa kanya. Maliban sa nagpakawala siya ng magkakasunod na malalim na buntong hininga at pagkatapos ay tahimik na. Tama, epektibo talaga ang ganitong technique dahil matapos ang ilang minuto pareho kaming nakatulog ni Mabel habang yakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko inaasahan na posible palang mangyari ang ganito. She's now mine at kahit anong mangyari hindi ko na siya pakakawalan pa. Mabel's personal voice. Malakas na tunog ng alarm mula sa cellphone ko ang gumising sa akin. Aabutin ko sana ito ngunit hindi ko maigalaw ang katawan ko. May mabigat na kung ano ang nakapatong pala sa mga hita ko at nakapulupot na braso ni Dave ang nakita ko sa bewang ko. Mabuti na lang at nagset ako ng alarm bago natulog kagabi. Alas 9 ng umaga ang kasal at alas 7 na. Sa tingin ko naman ay sapat na ang natitirang oras para makapaghanda ako. Masarap pa sana matulog dahil malamig ang ihip ng hangin mula sa bintana at ang sarap sa pakiramdam na may kayakap ng ganito tapos nakabalot ng kumot. Tama nga si Dave nang sabihin niya kagabi na makakatulog daw ako kung yayakapin niya ako. Hindi ko nagawan tumanggi dahil mabilis ako nakaramdam ng antok at nakatulog ng mahimbing. Narinig kong mahinang ungol ng katabi ko. Humigpit ang nakapulupot niyang braso sa aking bawang at kinabig niya akong pasiksik sa kanyang katawan. Bumao ng kanyang labi sa aking batok. Nanayo ang mga balahibo sa buong katawan ko nang may naramdaman akong kung ano ang biglang tumatama at tumutusok sa ibang bahagi ng aking katawan. Nalaki ang mga mata ko nang napagtanto ko kung anong bagay na iyon at nasa pagitan namin ng lalaking katabi ko. My God, reaction ba ito ng malamig na panahon? Malakas ang kabog ng dibdib na tanong ko sa aking sarili. Kahit nakasuot ako ng pajama, naramdaman ko pa rin ang init na nagmumula sa balat at katawan ni Dave. Nanigas ang kalamnan ko nang maramdaman kong dumapo ang kanyang mainit na labi sa aking leeg at patak-patak na hinalikan ako habang yakap niya ako ng mahigpit. Nagwawala ang puso ko sa kaba at excitement. Parang gusto kong abutin ang batok ni Dave at mangunyapit sa kanya habang hinahalikan ito. Aris, mali ito. Kung ano-ano tuloy ang pumapasok sa utak ko dahil sa nagisnan kong sitwasyon namin ni Dave. Mariin kong pinisil ang kanyang brasong nakapulupot sa katawan ko nang magsimula siyang halikan ako sa leeg at balikat. Mahinang ungol ang kumawala kay Dave na halos magpapawala sa katinoan ko. Walang hiyang lalaking ito. Ang aga niyang maglandi. Good morning, Mabel.
Pause ang tinig na bati sa akin ni Dave. At pagkatapos ay bumao ng kanyang mukha sa akin leeg at hinalikan ako kaya natulala ako. Nakakapanindig balahibo ang bedroom voice niya. Ibang epekto nito sa akin kaya bago pa ako ipagkanulo ng kakaibang nararamdaman ko, kailangan na namin bumangon dahil baka kasi kapag nagtagal kami magkatabi ay maunahan pa namin ang mga ikakasal na mag-honeymoon. Gagakasaw, kung ano-anong naisip mo. Pagalit na sabi ng isip ko. Dave, kailangan na natin bumangon at maghanda. Past 6 o'clock na, mag-aayos pa tayo. Kinakabahan na sabi ko kasabay na magkakasunod na tapik sa braso niyang mahigpit pa rin nakapulupot sa katawan ko. Alright, baka malit ka pa kapag nagtagal tayo dito. Inaantok pa na sagot ni Dave. Lumuwag ang pagkakayakap ng braso niya sa bewang ko at inalis na rin ni Dave ang kanyang binti na nakadagan sa mga hita ko. Alas 9 ang kasal, diba? Tanong pa niya habang patamad na bumaba ng kama. May oras pa tayo, mamaya ka na maligo. Titingnan ko muna kung may mainit na tubig sa baba. Baka magkasakit ka kapag malamig ang ipanligo mo. Malamig ang klima dito lalo na sa umaga. Sabi ng kasama ko nang abutin ng tuwalya at lumabas ng pintuan. Naiwan akong tulala dahil napakamaalaga naman ang kasama ko. Ang bilis kumilos na Dave at hindi pa nga ako nakakasagot ay nawala na sa harap ko. Mahigit 5 minuto rin ang lumipas nang bumalik sa Dave na may dalang tray ng pagkain. Inihanda ni Sheila. Dinala ko na ito dito para hindi ka na bumaba. Napakaraming tao doon ngayon. Kaya ako na nagdala nito. Nagpapainit na rin ako ng tubig pagkatapos mong kumain. Pwede ka nang maligo. Ang sweet naman talaga ni Dave. Kung ituring ako ay parang ilang taon na kami magkakilala. Kung titingnan nga kami ng mga taong walang ideya sa tunay na namamagitan sa amin ay parang totoong boyfriend ko nga siya at hindi peking karelasyon na natagpuan ko sa loob ng boss gaya ng palabas namin dalawa. Kailangan ko muna mag-toothbrush at maghilamos bago kumain kaya nagpaalam ako na bababa muna. Sinamahan pa rin ako ni Dave hanggang sa banyo at matyagang hinintay hanggang sa matapos. Bagay na ipinagpapasalamat ko. Beshi, kumusta ang tulog mo? Makahulog ang tanong ni Sheila habang nakangiti at nakatingin sa amin ni Dave nang naabutan namin siya sa sala. Okay naman, Beshi. Nakatulog ako ng mahimbing. Nakangiting sagot ko. O siya, kumain ka na at nang makapag-ayos ka na. Remember, by 8 ay aalis na tayo. Pinagmasdan ko ang best friend ko. Hindi may tatago ang saya at excitement sa mukha niya sa nalalapit na kasal mamaya. Siya nga pala, nasa kwarto na ang damit mo. Kunin mo na ngayon para hindi ka na magpanik-panaog. Sabi ng kaibigan ko bago hinarap ang beautician na nagme-makeup sa kanya. Kinuha ko ang gown na isusuot ko at dinala ito sa silid na tinutuluyan namin ni Dave. Mabilis kami nag-almusal at nang matapos ay bumaba kami para maligo. Tama sa Dave, malamig nga ang tubig dito sa umaga kaya laking pasasalamat ko na ipinag-iinit niya ako at inihanda pa niya ang panligo ko. Matapos ko maligo, umakyat agad ako sa silid na tinutuluyan ko. Nadatnan kong maayos sa kama ang damit na susuotin ni Dave. Binuksan ko ang maleta ko at halos may labas ko na ang lahat ng damit ko ngunit hindi ko mahanap ang robang gagamitin ko. Aayusin ang buhok ko at kapag itong t-shirt na suot ko ang gamit ko, siguradong masisira ang makeup ko kapag hinubad ko ito. Anong problema? Tanong ni Dave sa akin. Wala pala akong dalang roba. Kapag itong t-shirt na suot ko ang gagamitin ko ay masisira ang hairstyle na gagawin sa akin kapag hinubad ko ito. Problematic na paliwanag ko habang nakayuko at mabilis ang kilos ng mga kamay na iniisa-isa ko ang damit na nasa loob ng maleta na dala ko. Lumapit sa Dave sa dala niyang bag at binuksan ito. Nang makita ang hinahanap ay kinuha ito at mabilis niya itong iniabot sa akin. Here, isuot mo na ito. Mas okay yan kasi dyan sa t-shirt na suot mo. Napangiti ako at mabilis kong inabot ang kulay asul na polo shirt ni Dave. Thank you. Tama-tama ito sa akin. Ngumiti rin sa Dave at pagkatapos ay nagpaalam sa akin. Sige, maliligo muna ako. Bumaba ka na lang kapag nakapagbihis ka na. Tanging mahinang tangula mga isinukli ko. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa Dave ang laging sagot sa problema ko. Alam ko hindi magiging madali sa akin ang lahat dito sa probinsya ni Sheila kung wala siya sa tabi ko at hindi ko siya kasama. Mabilis ako nagbihis at nang matapos ay bumaba na. Tama-tama lang ang dating ko dahil tapos na sa kanyang buhok at makeup ang abay na nadatnan ko at saktong ako na ang susunod. Nang matapos gawin ang buhok at makeup ko ay umakyat agad ako sa silid na tinutuluyan ko. Nadatnan ko sa Dave na naglalagay ng gel sa buhok. Ewan ko kung ano nangyayari sa akin dahil saglit ako natulala nang makita kong nakabihis na siya. Hindi may kakaila na gwapo nga siya at talaga namang malakas ang dating ni Dave, lalo na ngayong formal ang suot niya. Alam ko na kahit na sinong makakakita sa kanya ay katulad ko, mapapansin siya.
Napakalinis tingnan ng mukha ni Dave. Bagay sa kanya ang clean cut na gupit. Mukhang alaga din ang katawan at matikas pa kung tumayo. Kaya hindi na ako magtataka na maraming babae ang nagkakandara pa sa kanya. Bagay din sa kanyang itim na slacks, kapares ng pulang polo na suot ni Dave ngayon. Okay ka lang? Tanong ni Dave habang nakatingin siya sa akin sa harap ng salamin. Nakakahiya, nahuli niya akong nakatitig sa kanya at pinagmamasdan siya. Marahil ay napansin niyang natulala ako sa kinatatayuan ko kaya para hindi mapahiya sa kanya, nagdahilan na lang ako. Magbibihis sana ako at isusuot ko ang gown ko. Naapuhap kong sagot dahil nahihiya ako sa nangyari. Sige, tapos na rin ako magbihis. Sa labas muna ako. Just in case you need me, tawagin mo lang ako. Nakangiting sabi ng kasama ko at naglakad ng palabas. Okay, salamat. Tanging naisagot ko bago sumara ang pintuan. Naisuot ko ang gown pero hindi ko maabot ang zipper sa likuran ko kaya hindi ko tuloy maisara. Hawak ko ito sa tapat ng aking dibdib para huwag bumagsak nang buksan ko ang pintuan para tawagin si Dave. Sumungaw ang aking ulo at nakita ko siyang nakatayo sa tapat ng bintana. Dave, lakas loob na tawag ko sa kanya. Lumangon naman si Dave sa akin. Yes? May kailangan ka ba, Mavel? Magkasunod na tanong nito. Pwede mo ba akong tulungan sa gown ko, please? Hindi ko maisara ang zipper sa likuran ko. Hindi ko kasi maabot. Nahihiyang pakiusap ko. Pumasok si Dave dito sa silid kasunod ko at isinara ang pintuan. Mabilis na tumalikod ako sa kanya para maisara na ang zipper sa likuran dahil nangangalay na ako lalo na't mabigat ang gown. Baba kasi masyado, kaya hindi mo maabot. Komento ni Dave habang unti-unting itinataas ang zipper ng gown na suot ko. Oo nga, kanina ko pa nga sinusubukan eh. Sagot ko habang inaayos sa tapat ng dibdib ko ang fitting ng gown. Naka-push up bra ko kaya parang lumaki tuloy ang mga dibdib ko. Hakap din ang upper part ng gown at pabagsak naman itong pababa. Namula ang mga pisngi ko nang makita kong nakatitig pala sa akin si Dave. Hindi ko tuloy alam kung paano kikilos ngayon sa harap niya. Pakiramdam ko kasi ay napakalagkit kung paano niya ako tingnan. Tapos kami lang dalawa dito sa loob ng silid. Bagay na bagay sa'yo ang gown na suot mo, Mavel. Tara, selfie tayo. Nakangiting sabi ni Dave. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa at mabilis kaming kinuna ng larawan. Teka, wala pa ako suot na sapatos. Natatawang sagot ko dahil pumunta na agad si Dave sa likuran ko at niyakap ako sa bewang habang nakapatong ang baba sa balikat ko. Sunod-sunod ang pagkuha niya sa amin ng larawan. Hindi ko nga alam kung ano itsura namin dalawa dahil napapikit ako nang idikit niya ang mukha sa pisngi ko na para bang hahalikan ako. Nakaramdam tuloy ako ng pagkailang dahil sa ginawa niya pero parang normal lang naman kay Dave. Umaba tuloy ang huso ko dahil napakalandi talaga niya. Napaka-sweet pa. Nakakawindang ang kaswitan niya. As in, casual lang ang kilos na parang natural lang sa kanya. Ang ganito. Kahit ilang araw ko pa lang siyang kasama. Talo ko pa ang kinikilig na asawa sa tabi niya. Ang ganda na kuha natin dito. Nakayukong sabi ni Dave habang hawak ang cellphone at ako naman ay nagsusuot ng sapatos ko. Patingin? Lumapit ako sa kanya nang matapos kong masiguro na maayos na ang suot kong sapatos at komportable na ang paa ko. Ang ganda nga ng kuha namin. Pareho kaming nakangiti habang nakapatong sa balikat ko ang mukha ni Dave at malinaw na nakikita kong nakayakap siya sa akin mula sa likuran ko. Bakit naman ganyan ang naisipan mong anggulo na larawan natin, Dave? Nakasimangot na tanong ko. Bakit naman hindi? Parang walang pakialam sa mundong sagot ng kasama ko. Makita yan ng girlfriend o asawa mo, lagot tayong pareho. Mamaya niyan, may bigla nalang sumugod sa akin at sabunutan ako. Nakasimangot na sagot ko. Ngayon ko lang naisip na hindi imposibleng may pananagutan na o kaya may girlfriend na si Dave. Hindi man ako nagtanong at isinama ko agad siya dito. Bakit ba antang ako kung minsan? Kapag nagkataon siguradong masasabit ako sa gulo dahil sa ginawa ko. Nag-aalala na ako pero tumawa lang ng malakas ang kasama ko na tila ba may nakakatawa sa sinabi ko. Look, Mavel, hindi ako kukuha ng ganyang ebidensya at ipinost ko pa sa social media account ko kung may pananagutan ako sa iba. Nakangising sabi ni Dave. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa narinig ko, habang awang ang mga labi na nakatingin kay Dave. Ano? Ipinost mo mga larawan natin ang hindi mo sinasabi sa akin? Mulagat na tanong ko sa kanya. Ngumiti sa akin si Dave na tila ba natutuwa sa kalokohang ginawa niya. Yeah? Kibit balikat na sagot nito. Patingin. Kinakabahan na sabi ko sa kanya habang nakalahad ang palad ko at pinandilatan siya ng mata.
Kumakamot sa batok na iniabot niya sa akin ang kanyang cellphone. Saan mo ini-upload? Mataray na tanong ko sa kanya. Sa Facebook. Mabilis na sagot ni Dave. Pinindot ng daliri ko ang logo ng social media app. Nabuksan ko agad ito at totoo nga ang sinabi ni Dave dahil nakita ko na naka-upload ang mga larawan namin dalawa. Biglang umira lang curiosity ko. Pinindot ko ang view ng profile at nabasa ko ang pangalan ng lalaking nakilala ko sa boss at isinama dito sa bahay ni na Sheila. Dave Mondragon. Ito ang nakita kong pangalan niya sa kanyang social media account. I wonder kung real name niya ito pero ngayon ko lang nalaman ang apelyido ni Dave. Hindi ko nga pala na itanong man lang sa kanya ang tungkol dito, kaya wala talaga akong ideya. Tinignan ko ang friends niya at lagpas, 200 lang at karamihan ay mga lalaki pa. Magkakasunod na notification na sumunod na nakita kong pumasok. Hindi ko na binuksan at nakakahiya na pati iyon ay titingnan ko pa. Ibinalik ko na lang kay Dave ang cellphone niya at inaya na siyang bumaba dahil malapit ng mag-alas 8. Sandali na lang aalis na kami para pumunta sa simbahan kung saan ikakasal ang best friend ko. Hindi kami pwedeng malate dahil siguradong kahit araw ng kasal ngayon ni Sheila ay baka nakasimangot na mukha ng kaibigan ko ang bubungad sa amin kapag uminit ang ulo ng babaeng iyon dahil pinaghintay namin. Isang huling sulyap sa refleksyon ko sa salamin ang ginawa ko bago humakbang palabas ng silida. Natigilan ako ng abuti ni Dave ang isang kamay ko at basta na lang niyang pinagsalikop ang aming mga palad at pagkatapos ay ngumiti siya sa akin. Masaya naging kasal ni Sheila. Naluha pa ako na magkausap kami at sinabi niyang finally ay natagpuan na niya ang lalaking aalagaan at mamahalin siya. Naging saksi ako sa mga pinagdaanan ng kaibigan ko at alam kong deserve niya ang happiness na tinatamasa niya ngayon. Naging instant photographer ko sa Dave sa simbahan. Wala siyang reklamo sa pagkuha ng mga larawan ko. At minsan naman ay puro selfie lang. May mga pagkakataon din na magkatabi kaming dalawa at basta na lang niya akong kinukuhanan na larawan pero parang normal na lang sa amin ang lahat. Hindi ko akalain na may lalaki pa palang mahilig sa mga larawan. Kung may award doon, bibigyan ko sa Dave. Siguro malaki pa ang space ng memory ng cellphone niya kaya marami kaming pampost sa Facebook. Beshi, ihahagis ko sa iyo ang bouquet ko. Saluhin mo agad para ikaw na ang susunod na ikakasal. Mukhang hindi ka napakakawala ni Pogi eh. May at may nakalink sa iyo. Pabulong na sabi ni Sheila. Ako na naman ang nakita niya. Pasaway na babae. Dadayain pa pati ang paghagis ng bouquet dahil naniniwala umano siya sa kasabihan na kung sino ang nakasalo ay siya na ang susunod na ikakasal. Naku, tumigil ka, Beshi. Kailangan ba talaga na kapag nag-asawa ka ay ganon din ako? Natatawang sagot ko. Beshi, binabakuran ka na nakasama mo. Sa tingin mo ba makakaligtas ka pa? Hoy, ipupusta ko ang 2 biik na regalo sa amin kanina. Siguradong bago matapos ang taon na ito may asawa ka na rin. Tinawanan ko lang si Sheila at sinabing imposible ang sinasabi niya. Pasaway talaga ang babaeng ito at kung ano-anong nakikita. Pakakawalan mo pa ba yan? Pabulong na tanong ng kaibigan kong hindi mapakali sa tabi ko. Inginuso pa niya si Dave na ngayon ay nakatayo kasama ang lahat ng mga binatang dumalo sa kasal at naghihintay kung sino ang makakakuha ng garter na ihahagis ni Sherwin. Pogi na yan, Beshi. Hindi ka nalugi dyan. Go ka na bago ka pa maunahan ng iba. Sulusul pa ni Sheila. Saka ang swerte mo, mukhang daks pa. Hindi agad ako nakasagot. Ipinaalala kasi ni Sheila sa akin ang nangyari sa amin ni Dave kaninang umaga. Naginituloy ang pisngi ko dahil naalala ko kung paano ko naramdaman ng alaga na lalaking pinag-uusapan namin na bumundol sa balakang ko. I wonder kung aware ba si Dave sa nangyari dahil hindi na namin napag-usapan ng tungkol doon kanina nang bumangon kami. Siguradong dadalhin ka niya sa langit kapag pinagbigyan mo na, Beshi. Pilyang bulong ni Sheila na humahagikik pa sa tabi ko. Napalunok tuloy ako at lihim na kinurot ang nakangisi kong kaibigan. Kung wala lang talagang maraming tao sa paligid namin, nabatukan ko na ang babaeng ito. Ang bibig mo. Tigilan mo yan, Beshi. Ayoko muna isipin ang tungkol dyan. Sagot ko para matigilan na ang usapan. Kanina nag-usap kami na sabi ko na kasi kay Sheila ang totoong nangyari. Ayoko kasi na maglihim sa kanya. Bagay na nauunawaan naman ng kaibigan ko. Kala ko nga magtatampo siya sa akin pero ang bruha ay kilig na kilig pa sa narinig na kwento. Naisip ko tuloy, si Movi. Siguradong magugulat din ang isang iyon kapag nalaman niya ang ginawa kong kalokohan ng pagpunta ko dito sa Cagayan. Pero teka, kumusta na kayang isang iyon? Hindi siya sumasagot sa mga text messages ko. Kung sana'y pinayagan din siya mag-leave, di sana'y kasama ko siya dito ngayon sa Cagayan.
Natigil ang usapan namin ni Sheila nang maghiyawan ng mga tao sa paligid namin. Nakataas ang kamay ni Dave. Hawak ang pinag-aagawang garter. Napapalakpak tuloy ako habang nagtutuksuan ng mga nakapalibot sa kanya sa harap namin. Narinig ko ang tanong ng host kung sino kaya ang maswerteng makakakuha ng bouquet ng bride, pero ang pilyang kaibigan ko ay ngumisi sa akin. Kahit hindi niya sabihin sa akin kung ano laman ng kanyang isipan, alam ko kung anong binabalak ni Sheila. Tinawag na ng EMS sa mga bridesmaids sa kasal at iba pang dalagang dumalo sa kasal ng kaibigan ko. Pinapila kami sa likuran ni Sheila. Sa gitna ako tumayo. Nagtatawanan kami dahil ilang ulit na kasing sinubukang ihagis ni Beshi ang hawak na bouquet pero hindi itinutuloy. Kaya ang resulta, nakahang sa ere ang aming mga kamay. Sa panlimang pagkakataon bumilang ng 3 ang host pero dahil alam na namin ang trick, walang nagtaas ng kamay. Bigla namang hinagis ni Beshi ang bouquet na hawak niya at bumagsak ito sa ulo ko. Para tuloy akong pinagpagan ng petals. Naghiyawan naman ng mga kalalakihan habang ang iba ay tila ba nanghihinayang. Tinawag kaming dalawa ni Dave sa gitna kaya nahihi akong tumayo at napatingin sa kanya. Kapag Destiny talaga ang gumawa ng paraan, perfect ang time. Magkasintahan ng parehong nakakuha ng garter at bouquet. Alam na natin ang susunod na mangyayari. Malakas na sabi ng host na may hawak na mikropono at pagkatapos ay hinarap kami. Kailan niyo balak magpakasal mga iha at iho? Paberon tanong sa amin ng host. Namumula ang pisngi ko sa iya at ramdam ko ang paghawak ni Dave sa kamay ko at pinagsilikop ito. Sinakyan naman ni Dave ang sinabi ng host. Malapit na. Maikling sagot ng nakangiting katabi ko. Pumapalakpak na malakas ang best friend ko sa tuwa. Ang gagawin tuwang-tuwa dahil ang akala siguro ay dadami ang kanyang biik.